Tambay muna ako dito, kabahidor. Kabayan ng Bantod ba to? Bantod? Bantad. Ano ba itong bayan to? Dito sa probinsya ng Iloilo. Punta tayo doon sa may pinakadulo. Kung nakita nyo yan, pinakadulo. Tapos may kasada papunta doon. Doon na naman tayo papunta sa likod ng bundok na yan. Yan ang Istansa, no? Bayan ng Istansa, province of Iloilo. Tapos balik na naman tayo dito. Tapos may kasada papunta na naman dito, no? Medyo malayo, mga ilang oras pa, o mga oras sobra, no? Andun naman ang Balasan. So, yan ang Balasan, bayan ng Balasan, no? Province of Iloilo. Ang pinakadulo doon, nakita nyo ng poste na yan, unang poste. Pinakadulo doon, malayo pa, sobra pa oras, o dalawang oras, no? Yan ang bayan ng Carles. Ganun kalayo ang biyahe ko. So, umalis ako kanina sa Iloilo City alas 3 ng madaling araw. So, alas 2 ligo na tayo dyan, di ba? Nagbiyahe ako. Lakas ng ulan kanina, mga kabahidor. Pag alas 3:30 nakarating ako sa Liganes, bayan ng Liganes. Laki ng baha, no? Takot ako tumatawid. Buti na lang mayroon naunang tumatawid. Kasi ako, pag may baha ka, bihedor, ayaw ko talagang tumatawid. Kailangan may nauna muna para makita kung sitwasyon kung kaya ba niya tumawid. Kasi mahaba yung baha. So, nung nakita ko nga kaya niya tumatawid yung SUV, sumunod na rin ako kasi alam ko nga kaya rin sa sasakyan ko. Mahirap kasi pag magpahiro-hiro tayo, kasi pag masira ang sasakyan natin, tayo rin naman ang paperwisyo, di ba? Although hindi sa atin to, pero pag masira to, ikaw driver, ikaw talagang may perwisyo, di ba? So, kinakailangan ingatan natin sa sasakyan natin. Kaya doon ako medyo na-delay dahil sa haba na siguro mga 1 kilometro siguro ang baha. Natakot ako malalim hanggang muntik na umabot sa tuhod siguro, kasi tinignan ko yung gulong ng SUV, lampas kalahati ng gulong. Kaya tingin ko, alos kaparehas naman kami ng gulong ng SUV, kaya tumatawid na rin ako. Pero nakatakot pa rin tumawid sa baha. Kasi malakas ang ulan, baka biglang may lumakas din ang baha. So baka maabutan ako sa gitna. Yun ang kinatakutan ko talaga. Hindi naman ako pwede magpatakbo ng mabilis sa baha dahil ang tubig parang alon baka maano sa makina. Kaya kaba-kaba talaga ako kanina, kabahidor. Kaya naisip ko na naman yung flood control. Sabi ko, yung sinasabi ng isang senador nga tigilan na yung investigasyon ng flood control, mag-move on na. Hindi talaga mag-move on mga tao, kasi pag may baha, maalala talaga, kaya ko kanina, naalala ko yung flood control, kung nagamit lang ng tama yung 500 billion na yun diba? May iwasan sana mga baha ganyan, diba? Hindi nagamit ng tama, yun ang problema. Kaya maalala pa rin, so dapat talaga patuloy yung investigasyon, tapos ikukulong mga nanakaw na yan. Hindi kaya ang ikukulong natin yung tao nga nakatanggap ng donation galing sa kapwa o galing sa kaibigan. Kaya ni Marcolita nakatanggap ng nung donation lang, di ba? Bigay lang na pera sa kaibigan, tulong. Kinukulong ngayon, di ba? Napakabaliktad. Pero mga nanakaw hindi kinukulong. Ano ba yan? Kaya nainis talaga ako kay Bahidor mga ganyang patakaran, no? Dapat inuuna, gaya ng BP Sara, inuuna nila ngayon. 125 million ang dinidiit nila ni BP Sara, pero anong nangyari, mga kabahidor? Ano nangyari? Ang gastos nila sa bawat hearing pala dyan, 70 million, kung totoo man yun, patay, ubos pera natin. Kasi hindi yan matatapos lang na 1 linggo. Ang investigasyon ng Senado, 70 million times, naku! Diba? Pag-aksaya ng pera yun. Yung mga congressman man nag-yes para mapunta doon sa Senado yung impeachment ni BP Sara, binayaran ng 20 million, sabi ni Amy Marcos, di ba? Daming pira binayad, daming sobra, 100 plus yung congressman, dami talaga. Ilang peraso lang yung di ba? So, talagang winawaldas talaga ang pira para lang maalis si BP Sara sa kanyang posisyon. Kasi wala kasi silang ibang maisip na paraan kinakailangan alisin. Kasi pag pinaabot nila ng eleksyon, alam nila talo sila. Marunong itong mga buhayan na ito.
Di ba? Kaya huwag tayong magpaloko sa mga ganyan. Ayun, hinahalongkat na naman niya yung yaman ni Bibi Sara. Naku, bakit hindi hinahalongkat yung mga yaman ng mga congressman dyan nga? May mga bahay pa sa ibang bansa. Bakit ni Bibi Sara kayo nag-ano? Talaga lang politika talaga, grabe talaga. Kaya yan lang kami, Hidor. Continue na tayo sa biyahe. Nagyaw-yaw naman tayo sa flood control. Hindi talaga ako makamove on yan. Walang makulong.